Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay dadako sa morning devotion sa umagang ito. At ako nga po pala si Brother Ruel Punong Bayan ng Jesus First Christian Ministries dito po sa Binyan. At tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos at ating pong papamagatan itong pag-aaral natin na laging magpaalalahanan. Makikita po natin yung teksto sa Hebreo 3, talatang 13. At ito po yung sinasabi, sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Ito pong teksto na ating binasa ay magsilbi pong paalala o warning doon sa mga mananampalataya na huwag hong hayaan yung katigasan ng ulo, kasalanan o yung kakulangan sa pananampalataya na sila'y maalis doon sa pangako ng Diyos. Binabalikan po nung sumulat yung panahon ng Israel nung sila'y nasa ilang pa nung paglabas nila sa bansa ng Ehipto na dahil doon sa 40 taon na dapat sana ay mas maiksing panahon lamang ay matawid nila yung ilang, subalit sa katigasan ng kanilang ulo, sila ay nagtagal. At kakulangan nila ng pananampalataya sa Diyos ay sila ay nagtagal doon sa ilang at talagang natapos po yung isang henerasyon at yung talagang original na lumabas ng Ehipto ay hindi po nakapasok doon sa lupang pangako. Gayon din po yung pinapaalala o bilang nagsisilbing warning po sa mga mananampalataya na pwede rin ho tayong mawala dun sa pangako ng Diyos kung pahayaan po natin na yung ating katigasan ng ulo o yung kakulangan natin ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. At isang susi po doon sa binasa natin para ito ay maiwasan ay yung ating mga kapwa mananampalataya. Sinasabi po dun sa teksto na sinasabi, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Isa po sa magandang gawain o kultura ng isang iglesia ay yung mga bawat mananampalataya ay nagtutulungan at meron pong concern sa bawat isa. Hindi lang po ito sa material na bagay, financial man o sa kung anumang bagay. Maging ito po ay yung pagtulong doon sa pagkokorek sa bawat isa. Yung ating pong binabantayan ng isa't isa na tayo po ay patuloy na nandoon, nakakapit sa ating pananampalataya at hindi po tayo na nasusway sa kung saang bagay na maglalayo ho sa atin sa Diyos. At patuloy na yung bawat mananampalataya ay nagtuturuan, nagtutulungan at patuloy po na binabantayan ng bawat isa para po sa ika-develop natin ng ating pananampalataya at ating pagtitiwala sa Diyos ay patuloy na nandun po. At ito po ay magsilbing paalala sa ating lahat na
yung ating pananampalataya o yung pagiging Kristiyano po natin ay hindi lamang po sa atin. Ito po ay para din sa ating mga kapatid sa pananampalataya na patuloy po nating bantayan ng bawat isa. Huwag po nating hahayaan ng ating kapatid na madala po muli or maibalik sila muli dun sa dati nating kalalagayan. Atin po silang kung kailangan po ito ay tulungan, tulungan. Kung ito ay kailangang paalalahanan, paalalahanan. Kung ito ay kailangang i-correct at itama, itama. Para po na napoproteksyonan po natin yung kapakanan ng bawat isa at patuloy po nating maingatan ang bawat isa para po malayo sa anumang tukso o sa anumang kamalian sa ating pananampalataya. At binabanggit din po dun, habang yung may panahon pong sinasabi, magtulungan daw sila araw-araw habang yung panahon ay matatawag pang ngayon. Medyo, pag nung binasa ko po ito, meron pang quote and quote yung ngayon. Ibig sabihin, hanggat may tinatawag, hanggat may araw pa, so, sabi po doon, gawin natin ito, yung pagtutulungan, yung pagpapaalalahanan, yung pagbabantayan sa bawat isa. Gawin po natin ito habang may ngayon. Or kung sa ating pong expound, gawin natin ito habang kaya pa natin. Ibig sabihin, habang tayo may lakas, habang tayo may buhay, habang gumigising tayo sa araw, atin pong gawin ang bagay na yon na patuloy po nating alalahanin, hindi lamang yung ating sarili, kundi yung ating mga kapatid. Ito po yung isang magandang bagay na kultura po sa isang iglesia na hindi lamang sa pagtutulungan kapag may pangangailangan, ngunit kahit po doon sa pagkukorek o pagmamali ng tama, ay doon po na ipapakita natin yung concern natin sa ating kapatid at yung ating pagmamahal sa ating kapatid na kaya natin siya nire-review o kinukorek ay para siya ay hindi mailigaw or hindi siya patuloy na magkamali o mabuhay sa isang pagkakamali para siya ay maitama. At muli nga po ay patuloy nating alalahanin or ibaging innate po sa atin bilang isang mananampalataya na yung lagi din po nating iniisip yung kapakanan ng iba. Lalong-lalo na yung kapakanan ng ating mga kapatid. At dahil nga po doon ay patuloy natin silang maiingatan, hindi lang po ang ating sarili, kundi gayon din sila at ang kabuuan ng iglesia. Isang malagandang bagay po yan na kung ating makikita na kung on a larger scale na lahat ng mananampalataya ay patuloy na tinutupad ito at patuloy pong nagbabantayan at nagpapaalalahanan sa isa't isa, ay patuloy po tayong sama-samang titibay, sama-samang magmamature, at sama-sama pong sasagawa natin yung mga dapat po nating gawin bilang isang mananampalataya at sa kabuuan bilang isang iglesia para tuparin po yung mga bagay na gusto ng ang Diyos para sa atin. At muli nga po mga kapatid, patuloy po itong magsilbing paalala sa atin na yung ating nga pong buhay bilang isang mananampalataya ay hindi lamang po para sa atin. Ito ay para din po sa ating mga kapwa mananampalataya at gayon din po sa ibang mga tao na hindi pa nga po nakikilala ang ating Diyos. At muli nga po ay patuloy nating i-extend ang ating buhay para sa iba. Sabi nga po, may naalala ko na kaya tayo nabubuhay ay hindi para sa sarili lamang. Diba? Tayo po ay nabubuhay para po sa iba. Para po tayo tumulong sa iba kung may nangangailangan at ganoon din po na tayo nandun para sa iba, para sila ituruan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, magsilbi nga po itong paalala sa ating lahat na patuloy po na sa paglago natin sa pananampalataya ay agapayin din po natin, akayin din po natin, tulungan din po natin, i-lead din po natin, i-guide natin yung ating hindi lamang yung ating sarili, ngunit ang bawat isa na tayo nga po bilang magkakapatid sa pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan, kami nga po'y dumadalangin sa umagang ito. Kami nga po'y nagpapasalamat sa bagong buhay na ibinigay nyo nga po sa amin
Patuloy nga po kami nagpapasalamat sa proteksyon na ibinibigay nyo nga po sa bawat isa. Amin nga pong pinagpapasalamat ang aral na natanggap namin sa umagang ito na kayo nga po ang patuloy na nagpapaalala sa amin na hindi nga lamang po ang aming iniintindi ang aming mga sarili, lalo na sa ganitong sitwasyon nga po ng pandemya na patuloy nga na maging bukas nga po kami para sa ibang tao, lalong-lalo na po sa aming mga kapwa mananampalataya. Patuloy nga po ito magsilbing paalala sa amin na patuloy nga na nandun yung concern at malasakit namin sa isa't isa, hindi lamang po sa pagtulong, ngunit gayon din po sa pagkokorek ng bawat isa. Patuloy nga po na tumimo ito sa aming isipan na kailangan po ay patuloy namin nababantayan ng bawat isa hanggang sa muli nyo nga pong pagbabalik. Para nga po sa sama-sama kami namin nakikitain nga po kayo sa inyong pagbabalik. Muli, O Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito at sa lahat nga po ng iyong pagpapalang ibinibigay nga po sa bawat isa. Sa iyo nga po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.